Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ang kwento ng People of the Cave, Jashabul Kahf, ay ipang kilalang kwento sa Islam na makikita sa Surah Al-Kahf, Asan 196 sa Quran. Isa itong makabuluhang talinghaga na naglalaman ng mga aral tungkol sa pananampalataya, pagtitiwala sa Allah at pagsubok sa mga naniniwala. Narito ang buong salaysay. Ang kwento ng Ashabul Kahf. Ang mga Ashabul Kahf ay isang grupo ng mga kabataan na naninirahan sa isang bayan kung saan laganap ang shirk, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Matapat silang naniniwala sa Allah bilang nag-iisang Diyos at tumanggi sa kasamaan ng kanilang lipunan. Pagtakas mula sa pag-uusig. Dahil sa kanilang pananampalataya, sila'y inusig ng kanilang pinuno at lipunan. Upang makatakas mula sa pag-uusig at mapanatili ang kanilang pananampalataya, nagtungo sila sa isang Yunggib cave. Sa kanilang panalangin, hiniling nila sa Allah na sila'y protektahan at bigyan ng habag. Ang kanilang sinabi sa Allah ay makikita sa Surah Al-Kahf Aotin 10 nang ang mga kabataang ito ay dumulog sa Yunggib. Kanilang sinabi, "Aming Panginoon, pagkalooban mo kami ng habag mula sa iyo at bigyan mo kami ng tamang patnubay sa aming sitwasyon." Ang himala ng pagkakatulog, pinatulog sila ng Allah sa loob ng Yunggib ng mahigit 300 taon at 9 na taon ayon sa lunar calendar. Sa panahong iyon, ang kanilang lipunan ay nagbago at ang kanilang bayan ay napalitan ng mga naniniwala sa Allah. Nang sila'y magising, hindi nila alam kung gaano katagal silang natulog. Nagpadala sila ng isa sa kanila sa bayan upang bumili ng pagkain, ngunit dahil sa luma nilang pera, nalaman ng mga tao ang kanilang kwento. Ang kanilang karanasan ay naging inspirasyon sa buong bayan na tumibay sa pananampalataya sa Allah. Mga detalye ng kwento. 1. Bilang ng mga Ashabul Kahf. Hindi eksaktong sinabi ng Quran kung ilan sila, ngunit binanggit na ang ilang tao ay nagsasabing sila ay 3, 5 o 7. Sinabi ng Allah na Allah lamang ang nakakaalam ng kanilang bilang. Surah Al-Kahf, Tambas 22. Aral mula sa kanilang pagkakatulog. Ginamit ng Allah ang kanilang kwento bilang patunay na kaya niyang buhayin ang mga patay at ang lahat ng bagay ay nasa kanyang kapangyarihan. Ang kanilang muling pagkagising. Nang magising sila, hindi na nila ninais na manatili sa mundo ng matagal. Ayon sa mga salaysay, sila'y bumalik sa kanilang pagtulog at tinanggap ng Allah ang kanilang kaluluwa. Aral mula sa Ashabul Kahf, pananampalataya sa Allah. Kahit sa harap ng matinding pagsubok at pag-uusig, nanatili silang matapat sa Allah. 2. Pagtiwala sa Allah. Ang kanilang pagtakas sa Yunggib ay isang paraan ng pagsuko sa kapangyarihan ng Allah na nagligtas sa kanila sa pamamagitan ng himala. 3. Panandalian ng mundo. Ang kanilang karanasan ay nagpapakita ng kawalang hanggan ng buhay pagkatapos ng kamatayan kumpara sa panandaliang buhay sa mundo. Mga hadith tungkol sa Surah Al-Kahf. Ang Surah Al-Kahf ay may espesyal na kahalagahan sa Islam. Pagbasa tuwing Biyernes, ayon kay Abu Sa'id Al-Khudri, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sinumang magbasa ng Surah Al-Kahf sa araw ng Biyernes ay magkakaroon ng liwanag mula sa kanya hanggang sa susunod na Biyernes. Sunan Al-Kubra 58-56. 2. Proteksyon laban sa Dajjal. Ang Surah Al-Kahf ay nagbibigay proteksyon laban sa Dajjal. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung ang sino man sa inyo ay maabutan ng Dajjal, basahin niya ang mga unang talata ng Surah Al-Kahf bilang proteksyon. Sahih Muslim 809. Thank you so much for watching. Wherever you're from, remember to stay inspired, stay connected, and keep growing together. Don't forget to like, share, and subscribe for more content. Until next time, inshallah. Take care and peace be upon you all. It's me, Legendary. Wassalam.